Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa lingkunada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Biyernes na ngunyan, 21 kampunan na Hunyo taon 2024, mga tugang Marilaga po sa Indo, liwat na. Ihatod niya mo sa Indo ang mga baretang amay na sa Indo pong saramay maantabayaran sa mga Kakamping Radyo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live katang nadangog sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area, 99.3 KM Kakampi sa Partido area, siniman po sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Ang sabuyang live streaming via FB Live sa pakarambukang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Ali po sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City, kay Barang ko si Iban Bulawan sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Liwat mahatod ka mga baretang amay ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta sa Senado Nasional, kinumpirmahan ng Department of Health na opisyal lang deactivated ang Code Blue Alert sa Saindang Central Office huli sa paragos na pagbaba ka mga kaso ni pertosis na bistado sa apod na tospirida o abong dalahit asin ang measles o tigdas. Matandang ibinandera ang Code Blue Alert sa DOH Central Office kada talikod ng Marso 20 asin pigtugdas ang Public Health Emergency Operation Centers sa national level taganing tulos na mapababa ang pertosis asin measles case basado sa datos na pigilas kan DOH na paglaban na ang pertosis pun na Mayo 12, sudong 25 taon 2024, nagbaba sa 38% kumpara sa nakalis na duwang simana. Ang mga kaso man kan tigdas na hilingan man ning sinyales ning pagluya kung sa'y na mga kaso kani pun na Mayo 12, sudong 25, masababa ning 37% kumpara kan Abril 28, sudong Mayo 11 kam presenteng taon. Arayo subutini halis sa bilang ka mga kasong nairistro bago i-bandera ang Code Blue Alert. Sa narong kanasang bitang alerto, pinakusog kan DOH ang mga aktibidad para mapugulan ang pagwarak kan virus, arog kan vaccination, micronutrient supplementation, community engagement, patinaban risk communication. Pinasalamatan man kan DOH ang gabos na lokal na gobyerno, partikularmente ang Barm Ministry of Health, hulipan sa saindang pagmaigot na malabanan ang pertosis, patinaban missiles sa Pilipinas. Inarestar kang Criminal Investigation and Detection Group si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Tevez. Ini matapos ipautob kang pulisya ang arrest warrant laban sa dating gobernador may koneksyon sa sinasabing pagkaka-impulto kanina sa terrorist activities. Sa initial report, kasugmang pag-aga kan dakupon si Tevez sa Dumaguete City huliman sa pagbalga sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Nagtalaan man ng korte ng 200,000 pesos na piyansa para sa temporaryong libertad kan dating gobernador. Si Pride tugang kam pinatalsik na Negros Oriental Congressman na si Arnolfo Tevez Jr. kung saan na nasa listahan ni bilang top most wanted persons sa provincial patilaman regional level. Inideklaraman kang Anti-Terrorism Council ang magtugan Tevez bilang mga terorista kung subot sa pagkakaimpwelto ka mga ini sa murder incidents asin harassment sa Negros Oriental ka nakalihis na mga taon. Tanganing maiwasan na malahidan din narcopolitics asin masigurong malinig sa droga. Piga tutulod kan sarong kongresista na si Fernando Cabredo kang Albay ang propostong
maobligar sa gabos na mga kandidato na madalagan sa 2025 midterm elections na isalang sa drug test. Si Cabredo nagsaangat ng House Resolution number 1772 na nag-aalok sa Commission on Elections naghibon mandato ang drug testing sa gabos na mga kandidato sa May 2025 midterm elections. Sinabi ni Cabredo na sa pagi kan drug testing, maaraman kung ang sarong kandidato na sinarom kan drug use o paggamit ng droga asin maging basehan kung kwalipikado mananggad ang mga nila dumalagan sa anuman na posisyon sa gobyerno. Hinahagad pa kang kongresista sa Comelec na magbukna ng malinaw na patakaran asin proseso para sa implementasyong kang mandatory drug testing sa gabos na mga kandidato takali masiguro ang patas, may transparency asin pagsunod sa mga lay pati naman regulasyon sa nasyon. Pinawandon pa kang kongresista na paano subot maging maray na servidor ang sarong kandidato kung bangag o nagagamit nin illegal na droga. Piganok ang Palasyo Malacanang na maging Secretary ng Department of Education si Marikina Congresswoman Stella Luz Kimbo alagad pigsayuman subot kang kongresista. Sigun sa masaligan na informante, pig-upresiran mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Representative Kimbo sa pagiling Executive Secretary Lucas Bersabin alagad nagsayuma ini asin day man ipiliwanag ang sayang rason. Si Kimbo nagtapos ning summa cum laude kang Bachelor of Science in Economics sa University of the Philippines, Diliman. Asin naging profesor, asin Department Chairperson kang UP School Economics. Siya ngunyan Senior Vice Chairperson kang House Committee on Appropriations. Sigun man sa Presidential Communications Office, bayo pang napupursuan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakaribay ni Vice President Sara Duterte na nagdimiter bilang DepEd Secretary kan nagtalikod na Biyerkules. Inaprobaran ng Department of Budget and Management ang kaganan ng Department of Health na makabakal ng 140 yunong medical vehicles. Sa payag kan DBM, inaprobaran kanagtalikod na simana ni Budget Secretary Amina Pangandaman ang authority to purchase motor vehicles na nagkakantidad 387 billion pesos kanagtalikod na Hunyo 11 kabali sa mga babakalon, mga ambulansya, mga sea ambulances as in patient transport vehicles. Ang pagbakal ka mga bihikulo, parte kang Health Facilities Enhancement Program na may katuyan maparikas ang pagtataw ng serbisyong pangsalud sakod sa mga puwarang lugar. Ipinahagi ni Pangandaman na ang HFEP basado sa pangako ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makapagtaw ng tultol na serbisyong pangsalud sa gabos, lalo na sa mga tiyos na Pilipino. Kakampi Network News. Alas 5:14 ang oras yata ko dyan. Sa iba pa mga bareta ko dyan sa Radyo Nacional, ipinahayag ni Senador Bongo na suportado niya ang mga Duterte at sila mga kapwa niya Dabaweños alagad ang sayang loyalty termi yaon sa mga namanuang Pilipino. Hindi ang sinabi kan Senador kasunod ka mga patama sa sayan ni Mayor Basti Duterte kan Davao uliban sa pangtulinong subot sa mga isyo sa sayang hometown Davao City. Kabali na ang kontrobersyal na pagmaigot na maristar si Pastor Apollo Kibuloy sa sayang Facebook post. Kasugma ibinida ni Go ang mga litrato ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Inawando niya arog kang parati niyang sinasabi mas tinatawan niya ng prioridad ang pagservice sa mga namanuang Pilipino. Liwat tinawan doon ang sa iyang paragos na suporta sa mga Duterte asin mga kapwa taga Davao bilang sa Roman Dabaweño. Nawarangan ang sa iyang pamilya gikan sa probinsya Batangas asin siya nagdakula sa Metro Manila asin sa Roman siyang Bisaya. Pinatalidan kan Department of Social Welfare and Development ang mga benepisyaryo kang ayuda sa narong kang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o for Peace na may nagwawarak ng mga peking payout schedule sa Facebook. Naglinaw kan DSWD na dahil na nagpapanuwas ng mga payout schedule as inahandal ini na madra ini ng kariribungan sa mga benepisyaryo kan sinambit ng programa.
Siniguro man ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlaong na dai isinasa publiko ang mga detalles ka mga benepisyaryo basado sa Data Privacy Act of 2012. Sigun saya, gabos na anunsyo na may pagkaram sa programa, pigpupublikar kan DSWD sa official Facebook page Camp for Peace. Apor kayan, ang nagtaw ng opisyal na schedule ka magataw ng ayuda, ginigibo sa pagiling kan city municipal links sa tabang kan parent leaders sa target areas baging ang landmark of the Philippines dagdag panidumlaw. Autorisadong mag-anunsyar kang payout schedule, asin kunyari na ilog na sa bank accounts ang ayuda. Ini ang Kakampi Network News. Oras ko niya matugan 17 minutos makanampas ang oras na alas 5 rin pagkaga at yan po ang tabayanan ng mga live report na mag-aari sa mga pagriban niya sa luwas. Mientras tanto, pig-anunsyar kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration ng Pag-asa na ang June solstice, bistado bilang summer solstice, mangyayari ngunya na Biyernes, Hunyo 21. Sigun sa Pag-asa, sa silambit ng astronomical event, mamatian ang pinakahababang aldaw, asim pinakahalipot na pagkabanggikan taon sa Northern Hemisphere. Ang solstice, iyo ang posisyon ng aldaw direkta as may declination na 23.5 degrees north. Araga ng aktual na haluyang aldaw magkakaiba sa marabebang parte kan Pilipinas. Para sa Metro Manila, masirang aldaw alas 5:28 ng pag-aaga ngunyan. Asin malubog alas 6:27 at dyan na pagkahapon. Inaanggot subot kan China Coast Guard na mga soldados kang Philippine Navy sa mga pang-iipit kani sa West Philippine Sea tanganing enot na magpaputok ng baril. Ang payag-iribon Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, kasunod. Kang pagkakairido kang 7 soldados kung sain saro sa mga naputulan ng muro mentras nagkukunuser ng rotation and resupply mission sa Yungin Shoal. Sigun kay Trinidad, ginigibo kan China ang gabos na pangaanggot para masabing nairot ang Pilipinas na naggamit ng biolensya. Mientras tanto, silang atana kan CCG. Ang rigid hold inflatable boats ng Pilipinas asin kinumpiskar ang mga baril ka mga soldados. Hinahalat na kan China ang sarong sala kang Pilipinas para nasalado nila ang diretso. Nagparwas man ng litrato asin video ang mga otoridad na mahiling armado ni mga patarom asin patok ang mga tawan kan China. Siniguro pa ni Trinidad na naay dungkang sunsun o mapipiko ng Pilipinas sa mayong pakimanong pabubuli kan China na nasususog sa lay ang gabos na gihibon aksyon kan nasyon. Sabi pa kan opisyal, pagkakagawa ni magkakaroon pagbabago para masiguro na mayong tawan kan Pilipinas ang makukulgan. Mientras tanto, pigkunilar kan Pentagon kan Amerika ang ginibo kan China na inipod kaning provocative, reckless, and unnecessary, sabi pa ni Trinidad. Ini ang Kakampi Network News. Alas 5:20 ang oras yato ngunyan. Paritahan sa lawas para uma sa Banuan kan Ragay Camarines Sur na may kinakampang na 2 counts ng qualified theft. Arestado ka mga autoridad. Report ali kay Mike Gravito. Mike! Estado kan baga autoridad duman sa Banuan kan Ragay Camarines Sur ang sarong 33 anyos na paraoma na nahampang sa kasong 2 counts ni na qualified theft. Matapos nini, ang dagos ng paluwasan mandamento de aresto kanusgado sa report gikan sa PNP Ragay pasado alas 5. Ninhapon kasudma duman sa Zone 1, Barangay Liboro, Ragay Camarines Sur, kan ramalan kan tracker team kan Ragay Municipal Police Station, ang persona kan pinag-apod na si AC, residente kan Zone 1, Liboro, dyan sa Banuan kan Ragay. Armado ang mga otoridad kan mga mandamento de aresto na ipinagpaluwas kang sala ni Honorable Cecilia Borrasoler, presiding judge kan Regional Trial Court Branch 29, dyan sa Banuan kan Libmanan Camarines Sur, iguan ng piyansa. Nagkakantidad 30,000 pesos kada saro sa mga kaso na ipinagpaluwas ang West para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo.
Bicol Medical Center liwat nagpatalid huliman sa nagpaparadakol nin vape shops sa Siyudad Canaga asin Camarines Sur. Maiko Garcia. Pasado na sa ikatulos inhuring pagbasa ang propestong ordinansa na magawad ng Seal of Youth Group. Bakuyan Ivan. Babalikan niya itong bareta halik kay Maiko Garcia at yan. Mientras tanto sa iba pa mga bareta niya tungkol niya sa Senado Nasyonal. Si dating Presidente Rodrigo Duterte asin mga suportadores kani ang pinabasol ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon sa pag-ibiter ni Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary asin Vice Chair ka National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sa pagikan sa rong video sinabi ni Gadon, bakuntama ginibukan dating Presidente asin mga vloggers kani sa pagapud ng bangag kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mentras ang responsibilidad kang Vice Presidente suportaran asin tabangan ang administrasyon. Nakakamundo na ibang tao ang nagsasapo sa kasalan kan iba. Dayman maratawadan ang 31 milyon na Pilipino na nagboto kay Marcos asin nagtutubod na maangat ang ekonomiya kang Pilipinas sa tabang ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa sarong banda, sinabi ni Gadon na bagayon man ang ginibong pagbuta sa pwesto kan na Vice Presidente sa DepEd, hulit na nagbaba naman ang trust rating kaini. Balikan tanang bareta halik kay Maiko Garcia. Network News Network News. Bareta maparapit sa nagpaparadakol na vape shops o bakalin ng vape sa Camarines Sur asin Naga City. Maiko Garcia, go ahead. Nangapuda na mga doktor kan Bicol Medical Center asin Camarines Sur Medical Society na pangatamanan ang mga sadiri lalo na sa excessive o sobrang paggamit kang vape. Ulit sa pag-aadal, pares mandasubot ang epekto kang vape sa pagsisigarilyo o paggamit ng mga tobacco products. Sa pag-atubang ng mga membros kan media, sinabi ni Dr. Maria Carla Malanyaon, ang medical oncologist kang BMC, kinakaipuan mandagirarin ng healthy na lifestyle, tanganing malikayan ang helang. Tinawan doon pa kan doktor na ang vaping dakulon man itinatong epekto sa rong tao, lalo na kung nalalanghap man ka mga nasa palibot o itong second-hand smoking. Enot naman na nagpaluwas ng executive order ang Malacanang, mahanugod sa pag-regulate ka mga vape. Alagad, di pag-ayong natatanyog, lalo ta nagpaparada ko ng vape stores di sa Naga, asin Camarines Sur. Base man sa pag-aadal, ang lung cancer iyong ikatulong kao sa mga nagagadan sa helang, igdi sa tuyang nasyon. Pakiulay ka mga grupo ka mga doktor na i-regulate man lugod digdi sa lokal ang mga vape stores dahil ta nagpaparadakol. Para sa Kakampi Network News, Maiko Garcia, kakampi mo. Mientras tanto, iba pang report, Konsyal Gail Abunal Gomez nanindugan na pwedeng ipasa sa WISOLV ang investigasyon sa mga aligasyon na may laman kang surat ni Abogado Lenny Robredo. Report tali kay Junel Cuba. Junel. Tugan si Konsyal Gail Abunal Gomez na Siyudad Canagan na iyo ang padrino na magbilog na sarong committee o kana oversight committee sa laog na Siyudad Canaga na isubuot pwedeng itao sa WISOLV ang investigasyon kana oversight committee urog na sa surat na ipinagpadara ni Abogado Lenny Robredo na panunin na anomalya subuot sa laog na Siyudad Canaga kana nagtalikod na Hunyo 19 sa sesyon kanda sanggunian na panglunsod kandaga agi sa Purduan kanda konseyo anda pagkapauntok kan investigasyon kan oversight committee mantang mayo pa si Konsyal Gail Abunal sa laog mismo kan konseyo kan Siyudad Canaga ninulit tay kueni nin pinag-atindiran na nasarong hearing sa korte. Sigun kay Konsyal Lito del Rosario, naggibo ninda motion sa pagpauntok na igwasubot nin pinagigibong presentasyon ana Naga City People's Council asin man ana WISOLV Foundation kung saan nagsimbaga asin nagpresentar ana mga pamayukan na departamento sa mga kaputan kan mga opisyalis asin kan duwang organisasyon alagad tigtawan doon ni Konsyal Gail Abunal Gomez sa iyang entrevista nasa pag-aadal kana NCPC asin na WISOLV asin sa indang presentasyon nakatutok sa naman daan mga ini
sa budget na inaaprobaran kan Siyudad Canaga alagad sa proseso kan mga departamento nga dawit sa mga aligasyon tuman sa surat ni Robredo daydaman subot sakop asin mayo manin investigasyon na ginigibo ang NCPC. Ini sakop naman dakan oversight committee asin igwa ninda pangsyon ang sanggunian panglon sa digdi kaya day subot pwede na tunawo na sila ang oversight committee ninulit sa digdi nalilinawan ang mga aligasyon na kunsain korupsyon sa laog kan Siyudad Canaga na kinakaimbultuan subot kan administrasyon ni Mayor Nelson Ligacion. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Oras ko dyan matugang alas 5:27 ng pagkaga. Pigsuko ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang mga pagrugaring kan Lucky South 99 asin kaniba pa mga nasa likod kang operasyon kan Scam Farm sa Porac, Pampanga. Si pinawas na memorandum di Executive Secretary Lucas Bersamin na yuman ang chairman kan komisyon. Sinusugo kani si AMLAC Director Matthew David na hilingon basado sa mga nakuang ebidensya ang mga assets na pwedeng ipasalarom sa freeze order. Nagluwa sa investigasyon kan PAOCC. Asing nga provincial government kan Pampanga na mayong permit ang Lucky South 99 para mag-operar asin lalong mayong permiso alin sa lokal ng gobyerno kan Porac. Na-discover kan PAOCC na ginibong pagsakyada sa Pogo Hub na tatagan inining Scam Farm kung saan kadakol ng mga dayuhan na Chinese asin nagkaperang Asyano kabalin na ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa lugar. Ang iba nakamatiling torture, oras dahil subot na abot ang saindang kota sa saindang scamming scheme. Isugo naman kan Department of Justice sa Bureau of Immigration na ilarga na ang summary deportation sa mga nagkadarakop na Pogo worker na illegal na nagatrabaho digdi sa Pilipinas. Nagpromesa ang manibibang social media platform pati naman technology firms na susuportaran ang Commission on Elections sa paglaban sa salang informasyon bago ang 2025 midterm elections. Bigboy niya gini-recovery Commissioner Nelson Silis sa sarong entrevista bilang chairman kang Committee on Digital Transformation and Contra Fake News. Sigun kisilis, ilanan sa kang Comelec ang 11 commitments kan tech companies na matabang sa komisyon. Kabaligri ang Facebook, Meta, Google, YouTube, Snapchat, TikTok, Microsoft, asin iba pang tech companies. Siguro saya, didiskutin na kay Baran ng Comelec kung paano lalabanan ang seryosong epekto kang peking bareta sa Pilipinas, lalo na kada panahon ng eleksyon. Gigibon ang paglansar sa paglaban sa fake news na may suporta halis sa maribang technology companies sa maabot na Hulyo 12. Kabali sa 11 commitments na itinaw kan mga tech company ang pagkapaiwas kan sa indang resources o pagkatagaman ng pundo para bantayan ang publiko laban sa pagkuriyat ng fake news sa kanya-kanya mga platform. Ang mga tech company, sigun Pakiseres, nagkonusyon na ng inisyatibo tanganing tabangan ng nasyon kasunod kan sarong international forum duman sa Italy ka nagtarikod na Pebrero na nakasentro sa malalang epekto kan disinformation sa enterong kinaban. Apora sa may pag-ulay sa mga tech company, hinahagad man kang full body ang partisipasyon ka mga election watchdog, IT organizations, asin iba pang stakeholders para labanan ang fake news. Sinugo man sa inis na busisyon ang pigrekomendar na pagbabawal kang artificial intelligence o AI asin ang fake technology sa 2025 elections. Pinabandong pagkan opisyal ang pangay po na masimbagan ng problema sa disinformation sa nasyon asin ang mga seryosong epekto kani sa futuro ka nasyon sa oras na ini mangibabaw sa mga burutuhan sa pasunod na taon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang 31 minutos magkalampas ang oras na alas 5 ng pagkaga. Papanago sa mga bareta sa Kakampi Network News at yan
Mga bareta sinupuraan tabayaran sa mga kakamping radyo sa Rinconada sa 99.9 WEBFM Kamsur. Marilaga sa mga nakantabi sa mo sa 99.3 sa KM Kakampi dyan po sa partido. Asin sa mga nakatutok mo dyan sa 91.9 BBS FM Naga City. Biyernes ng Unyana, June 21, 2024. Babalik kami sa iba pa mga bareta at yan. Ini ang Kakampi Network News. Jumbalas, labas, kakampi mo. Peking birth certificate kasi pag-aabuso sa late birth registration system kanagkapit ng mga dayuhan naganaog sa Pilipinas. Kasunod naman inikan mga na-discovering discrepancies sa birth certificate. Kasuspindidong alkalde kang Bamban Tarlac na si Alice Goo na sangkot kunyan sa iligan na operasyong Kampugo sa Tarlac, Siriban ang kawaran ng birth records kan sinasabing ina kang alkalde na si Amelia Leal asin ang questionabling birth certificates ka mga tugang ni Goo. Isinangating katalyan ang Senate Resolution number 1053 kung saan sinusugo ang magkakaligong komite na imbisigaran in aid of registration ang paglakop kang paggamit ng fake birth certificates asin pag-abuso sa late birth registration system. Inisubot ang ginagamit kang foreign nationals para makakuha ng mga government-issued IDs para lusutan ang immigration laws asin makakibo ng krimen arog kan money laundering asin human trafficking. Presenting iniimbisigaran kang Philippine Statistics Authority nasa lampas na 300 na peking birth certificate kung saan anom digdi sa foreign nationals na pinalawasan ng Philippine passport. Dainaging bagayon ang pag-ako kang Liberal Party sa naging payag ni dating Vice Presidente o ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque matapos sabihin na si Vice President Sara Duterte ay maging leader na kang oposisyon kasunod kan sayang pagdilibiter bilang biyembro kang gabinete ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o Secretary kang Department of Education. Sa sampayag na piniluwas sa kasugma, ginontra kang grupo at naging payag kang dating presidential spokesman na sigun sa LP, ang pagiging oposisyon nakabase sa accountability, transparency at tunay na pagmakulog sa mga tao. Ang mga ini mga kalidad na daysubot na hiling sa track record kang presenting Vice Presidente kang Pilipinas. Dagdag pa kang grupo na sa naging resignation ni Vice President Sara, dahil siya nagresibi ng responsibilidad o nagpahiling ng pagbabago sa sayang prinsipyo asin conviction. Sigun pa sa grupo, aram kang publiko na ang binilog na unit team o Marcos Duterte tandem saro sa naman na paluwas tangani makakuha ng maiwas na suporta ka mga botante ka nagtalikod na 2022 election. Ang naging resignation man kang Vice Presidente sigun sa Liberal Party saro sa naman na pag-ako na mayo talagang unity sa unit team imbes ginamit sa naman ini para sa suporta kan mga botante. Patandaan, nagsubiter ng resignation si Vice President Sara Duterte bilang Secretary kan DepEd asin Vice Chairman National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kasunod ini, tulos man nagpanawas ng payag si Atty. Roque maparapit sa maging leader na kang oposisyon ni Sara matapos ang pagkatunaw kan Unity Team Alliance. Alas 5:44 ang oras siya tungon yan. Sarong padis na matiw na midyas na naglalaman ng dolyares na may kantidad 1 million pesos ang nasumpungan kasarong babaeng empleyadang naglilinig sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kasugmang pagaga. Isinurrender kan airport leader na si Rosalinda Sinero sa NAIA Terminal 3 Lost and Found Section. Ang nakuha niyang kwarta na nasa loob kan maating midyas kan sigid siya sa naroon kang gang chair na tukawan ka mga pasayro. Dahil tulos, narisan ni Siliro ang kwarta sagod sa mahiling niya sa daspan na nakabukol ang mga bidyas. May kabilugan 202 bills na may bang dollar denominations ang sinambitang kwarta. Rinapasuhan man ka Manila International Airport Authority ang mga footages kang CCTV sa sinambit na lugar tagaling malitirminaran kung isay ang posibleng nagwalat kang kwartang nasambit na kinakalkulan nasa 1 million pesos. Bako pa man malinaw kung taano nakalusot sa airport security x-ray ang dakulang kantidad kang kwarta na day na detect
In kaso masusog, posible magkaigwa pa rin kaso. Amay sa diri kang kwarta hulita day tinutugutan kang Bangko Sentral ng Pilipinas ang pasahero na magbitbitig ng pa sa $10,000 sa saydang hand carry luggage. Sinisimbagan ng gobyerno ang problema sa kakapusan ng mga nurse sa nasyon sa pagiging programa na mismong i-administrar kang pribadong sektor. Tinipunan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa Palasyo Malacanang, ang Private Sector Advisory Council, Healthcare Sector Group, asin pig-urulayan ang mga programa para madagdagan ang mga nurse sa nasyon. Big report ni Paulo Borromeo, Presidente kan PISAC na nag-aabantina ang board review kang 457 clinical care associates. Asin nag-recruit nin ikinawang batch para sa May 2025 board examinations. Ang CCA program compressed o binilog para sa mga nursing graduate na rin nakakapasar sa board asin tatabangan kang gobyerno asin PISAC para makapag-review asin makapasar sa board. Alas 5:46 ang oras siya tungunan at yan babalikan tali pa mga bareta halis sa luwas. Sa Paragos na pagkakadiskubre ka mga otoridad sa ribu-ribong SIM cards sa Philippine Offshore Gaming Operators, sinambit ni Senador Joel Villanueva. Bangay po ng bisigaran ang inapod niyang unprecedented number of gambling-related text scams. Paggamit, pagpabakal, asin importation ka mga cell site simulators na ginagamit ang aning makapagpadra ng mga scam na text sa Senate Resolution 1057. Isinangat kasugma, sinusugo ni Villanueva ang Senado na hubaan ang isyo. Sigun sa resolusyon, haros 80,000 na unregistered SIMs ang sumot ginagamit para sa text spam, blast, asin online lab scam na nadiskubre sa Singchong Network Technology Incorporated sa ginibong pagsakyada kang Hunyo 27. Taon 2023, makalis ang 2 bulan, 28,000 na registered asin unregistered SIM cards ang nakumpiskar halis sa SA Revendel Global Support sa Rongpogo sa Pasay. Nariskubre man ang SIMs sa pagsakyara nagtalikod na Marso taon 2024 sa Sunyuan Technology Incorporated sa illegal pogo sa Banban, Tarlac. Sa resolusyon, ginagamit man kang scammers ang cell site simulators na bistado man bilang Stingrays o International Mobile Subscriber Identity Catches sa mga ipinapadra asin naresbing mga text messages halis sa mga lehitimong mga kumpanya. Ini ang Kakampi Network News. Alas 5:48 ang oras yata kunyan. Sa iba pang report haling kunyan sa lawas, 218 tupad beneficiary sa pasakaw nakakuanakan sa indang cash assistance kasuugma. Paretali kay Mike Gravito. Ilabi ang naging kaugmaan na sina pagpapasalamat kang 218 na mga residente kan Barangay Antipolo asin man Tinalmud Sabadoan kan Pasakaw Camarines Sur na kabali sa Dole Tupad program matapos sa sinda ang makaresibi na kan payout kasudma dyan sa Municipal Covered Court kan Pasakaw Camarines Sur kan gibuhon kang dole sa tabang kang peso Pasakaw asin sa suporta kan opisina ni Mayor George Bengoa ang payout para sa mga benepisyaryo kang tupad program na nagpartisipar sa malinis na kapaligiran sisigla ang pamumuhay natin na pinagagibo sa indang mga barangay. Ang nasambit na ang 218 na mga pasakenyong ini ang nakaresibi ni na kulang-kulang 4,000 pesos kada saro sa inda na iuman ang sa idang magagamit para sa mga pangangaipo sa laogan sa idang bagar sa dansya. Ang siring na programa ang pigihinguwa kan lokal na gobyerno kan Banuan kan Pasakaw sa paagi kan Peso Office. Yan tanganing dakol na mga pasakenyo ang makakuanin na tabang gikan sa ahensya kan gobyerno maging sa national government na padagos na maipakarhay ang buhay kan sa tuyang mga kababayan sa paagi kan mga tabang aron sa nakan tupad na pinag-implementar kang Department of Labor and Employment. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News.
Seal of Youth Governance kan mga naga pasado na sa ikatulong pagbasa. Bareta ni Michael Garcia. Pasado na sa ikatulos inhurong pagbasa ang propestong ordinansa na magawad ng Seal of Youth Good Governance digdi sa Syudad Canaga. Yan ang pinadrenohan ni SK Federation President, SK Chairman na Konsehal Jepson Felix na suportado man ka mga opisyalis kan sanggunang kabataan digdi sa Naga. Sa naging pahayag kang opisyal sa pagikang merit-based program, matatawanan ng pagbisto as in insentibo ang sektor kang kahobenan na nagpapahiling ng tibay sa prinsipyo kang good governance sa Naga, arog kang SK councils, student governments, youth organizations, as in iba pang saklaw na ang interes para sa jóvenes. Apwer pa kaya magiging mekanismo man ang ordinansa na mas matukduan ng mga jóvenes sa tamang paggugobyerno as in pagpartisipar sa mga lokal na intereses. Ang mga key factors sa posibleng igrado sa mga grupo yung transparency, accountability, pagkakapantay-pantay, gender sensitivity at iba pang programa na pinapasunod ng National Youth Commission. Piglalauman man ang haloy na implementasyon kang programa para sa mga jóvenes ng Syudad Canaga, dawa tapos na ang termino ka mga current SK officials. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa iba panitalis ka mga bareta niya tungkol niya mga tugang bareta pa sa lado lokal. Pagkandidato bilang alkalde Canaga ni dating Vice Presidente Leni Robredo, kinumpirmar pa kan sarong Congressman Duman sa Albay. Nakabali sa oposisyon, bareta Junel Cuba. Pinagkumpirmar na kan sarong kongresista kan Albay sa pagiman ni Congressman Itzel Lagman ang pagdalaga ni Abogado Leni Robredo bilang alkalde kan Syudad Canaga. Sigun ki Congressman Itzel Lagman kan primerong distrito kan probinsya kan Albay, asid presidente kan Liberal Party na kinakabalian kan mismong political party ni Robredo kan hori subot mindang pagurulay ni Abogado Leni Robredo pinagpahayag na kan alkalde kan Syudad o pinagpahayag na kan dating presidente kan Pilipinas na madalagan ini sa pagka-alkalde kan Syudad Canaga. Ini tangani manda na iparagos ang mga programa kan sa iyang aguma na dating alkalde na si Jesse Robredo. Si Robredo mayo pa man nin pinagpapaluwas na opisyal na pahayag mapadapit sa bagay na ini and grupo kan advocacy kan Syudad Canaga sa pagiwan kan silag na paggugobyerno nagpahayag na kung idadagos na ni alkalde o ni Attorney Leni Robredo ang pagdalagan bilang alkalde kan Syudad Canaga, dapat subuot na ipaagi ni sa proseso kan mga namamanwaan digdi sa laog kan Syudad Canaga ninuli ta igwa ni mga kalinyada si alkalde o iniyong si Attorney Leni Robredo na subuot kay banana sa mga aligasyon na duman sa surat na ipinagpaliwaskan na nasabit ng Vice Presidente si Robredo yaon duman sa parte mismo kan Metro Manila asin ini nakatalaan na mag-abot ngunya na weekend digdi sa laog kan Naga. Sigun sa grupo si Robredo ang ma-anunsyar na sa masunod na semana kan sa iya talagang dalagan sa politika digdi sa pabuton na eleksyon sa 2025. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, kakampi mo. I-update na lang si Vice President Leni Robredo o dating Vice President Yao na sa nagkakasugma pa para sa okasyon ni Bishop Louis Oxiano kasubanggi dyan sa may parte ng Basilica Minori. Alas 5:54 ang oras yato ngunyan. Sa iba pa mga bareta niya tungkol sa lado national, pinigiran ka National Parent Teachers Association Philippines ang report na sarang Pilipinas sa mga nasyon na kulilat pagabot sa creative thinking ka mga estudyante. Sa sarang entrevista, sinabi ni National PTA President Willie Rodriguez na pamumuliti kasalaman na nasabit ng resultahan sa Program for International Student Assessment o PISA. Dagdag pa ni Rodriguez, iba ang ginamit na lingway kan PISA sa itinao kaning test sa mga estudyante.
Sa issue man kang pagpili sa bagong Secretary kan Department of Education, sinabi ni Rodriguez, dapat magkuha ang gobyerno ng opisyal na may mahiwas na karaban sa edukasyon. Kasabay kani, tinawan doon kang PTA National President na daw isa'y magtukaw bilang Secretary kan DepEd, maridipisilan solusyonan ang krisis sa edukasyon huli sa paragos na nadadagdagan ang mga estudyante sa Pilipinas. Biglatag na ni dating Hipe Maestrado kang Korte Suprema Antonio Carpio ang mga masunod na lakdang na pwedeng gibuon ka Pilipinas matapos ang pag-hijack kan Chinese forces sa mga luladang pandagat kang Pilipinas sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea kan nagtalikod na Hunyo 17. Ipigrekomendar ni Carpio na ribayan ang presensya ka mga tropas kan nasyon halis sa Ayungin Shoal, pagali sa military pasiring sa civilian asin magmugtak ni mga lighthouse na ioperar kan Philippine Coast Guard sa silambit ng Shoal sa kamagbugtak ni mga substation ang Coast Guard duman asin magkaiguan ning research center ang UP. Paliwanag ni Carpio, mayo kayang jurisdiksyon ang International Tribunal sa military activities. Kaya dapat subot na resolbiran ang technical problem bago magsaangat ang nasyon ng bagong kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration, The Hague, Netherlands. Nawarangan ni pwedeng pulbaran subot kan China na ipapundo ang konstruksyon kan civilian replacement para sa isinadsad na military outpost kan Pilipinas na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Carpio, pwede magdulog ang Pilipinas sa tribunal asing gibon rason inis na sarong civilian activity. Pwede man subot maghagad ang Pilipinas sa Amerika na magpa-escort sa mga resupply mission para sa mga tropang Pilipino na nakaistasyon sa Ayungin Shoal. Alagad, sinabi ni Carpio, na dahi kay puan ini sa ngunyan. Pigil ko minarpabang kan dating maestrado kang Korte Suprema ang pagpapakaray sa resupply mission kang Pilipinas asin inaalok ang mga autoridad na maggamit nin mas marikas na resupply vessels, ipagparagos ang magabawal sa paggamit ng mga baril sa mga komprontasyon, siniman ipagbawal ang pagbitbit nin mga maratarom na armas para maiwasan ang tensyon. Dapat man idokumento ang mga nagbabali sa resupply mission para malabanan ang posibleng false claims hali sa China. Mientras tanto, pigproponer pa ni Carpio na dapat magkagad ang Pilipinas ng diplomatikong suporta hali sa mga kalyado kani na magpanawas ni mga statement laban sa aksyon kan China. 2 minutos antes mga botang oras na alas 6 ng pag-aaga. Naipitsubot si Vice President Sara Duterte sa pagultanan kan dumang pamilya asin mga kalyado sa politika kaya mayo siyang ibang pagpipilian kundi maggalas sa gabinete ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ili na aging pahayag ni Mandaluyong City Mayor Vinamin Abalos Sr. na sigun sa iya, nahiling niya ang pagdilimiter ni Vice Presidente Sara Duterte sa gabinete huli man sa nangyaring diringkilan sa pagultanan kasang abang si dating Presidente Rodrigo Duterte asin mga tugang asin ni Presidente Marcos na kalyado man niya sa politika. Sigun pa digdi, matapos ang pagbutas sa pwesto ni Duterte sa gabinete, siyertong makakagawa ng realignment sa mga masunod na aldaw. Aktualmente, dawa mayo nangyaring pagdidimiter, pwede man ganari magkagawa ng realignment, hulita ang pagsarong puwersa ni Vice Presidente Sara asin PBBM kanagtalikod na eleksyon, temporaryo sa naman. Sa iba pa mga baretang jatong kunyan, haloy na alagad pwede pa subot makakan ang klasikang bagas na ipapabakal sa Bigas 29 program sa Kaliwa Store, sabi ka National Food Authority. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Laurel na nagsisilbing chair kang NFA Council ang programa susug sa kamautan kang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman tiniron na barato ang mga mayor na barkado na simakamtan ang seguridad sa pagkakan. Sigun pa kay Laurel, target kan Bigas 29 program makapag-operasyon ng bagas sa solo parents, senior citizens, may mga kandidato mga PWDs asin maging mga katutubo. Siniguro man kang Agriculture Assistant Secretary na si Ariel de Mesa, magayong pamangkararay ang kalidad kan lumang bagas basado sa resulta kan laboratory test. Pinawando niya na dahi ma-operasyon ang LFA ng stock rice na dahi na pwedeng mapakinabangan o makakan. Siniguro niya na mayong bagas na lumang-luma ang LFA. Paliwanag niya, ikinukonsidera na luma na ang paroy kung ini nakasaray na nin 6 na bulan asin 3 bulan ang bagas.
Ikaw muna magkarakan kayan bago ipabakal yung barato. Sa mga ultimong bareta niya tungod yan, pigalauman ang transisyon na kang week La Nina sa katangaan kang Agosto asin Oktubre, sabi kan Pag-asa. Sinabi kang State Weather Bureau na presenting na sa neutral pace ang nasyon kasunod kang pagkatapos kang El Nino kanimbulan. Pasado sa Pag-asa Weather Service Chief Climatology and Agro-Meteorology Division Telma Singo, dapat umabot ang El Nino Southern Oscillation Alert and Warning System sa partikular na threshold bago ideklara ang pag-upuon kang La Nina. Oras ko niyan, 1 minuto na makalampas ang oras na alas 6 ng pag-aga. Mabreak lang kami and sa ikalawang parte kang pagkabalik ang mga bareta sa Kakamping Network News. Ang tabayanan po ang mga baretang iatod ka mga Kakamping Radyo, mga baretang tilipon kan DWEB FM Kamsur, halip po dyan sa Rinconada area. Mga bareta maghalip ba naman sa KM Kakampi sa Partido area. Asin mga baretang tilipon kan PBS FM Aliman digdi sa Siyudad Gandaga. Mga bareta yan sa Kakamping Network News kunyang pong aldaw na Friday 21 kan June 2024. Mabalik ako at yan Kakampi Network News. Kakampi Network News. Apply sa Aliwan Festival Street Dancing Competition para darahon asin i-representar ang probinsya ng Camarines Sur sa nasabi ng Aliwan Festival Street Dancing Competition. Kaya man ninhuli kani na ngaipunin mahiwas sa lugar ang sa indang grupo para magsaybo ng practice. Kaya man efektibo kasud ma Hunyo 20 2024 pun alas 16 hapon hasta alaw ng paggaga hasta sa Hunyo 24 ang kanto kan San Roque sa tubang kan gate kan Municipal Hall. Ang isa sa gabos na klase ng bikulo, inikatakot gani, kan Baog Cultural Group Preparation para man sa Aliwan Festival Street Dance Competition. Ang mga alunodan na anruta, pasiring sa Legazpi City, Asinaga City, vice versa, sigon si Mayor Bisenyo, ini dapat mag-agi sa daang Maharlika Highway. Asin ninuli sa siring, nagahagad ni dispensa ng alkalde, ninuli sa pirubot na bulis kan trapiko na posibleng darawon kani sa mga motorista. DWEB-FM Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, padagos ang paghigos kansaro sa mga members kan sanggunang palunsod kan siyudad ng Naga, partikularmente si City Gagawad Danreb Nakari Owenite sa pag-asikaso kan mga committee hearings, partikularmente sa mga komitiba na siya mismo ang namamayo. Ini matapos na kasud ba Hunyo 20, 2024, apat na gayong committee hearing ang pinagkondusir sa Panginot Kagawad Danreb Nakari Abunite na kung saan ang mga ini iyon pagdangog sa proponidong ordinansang minadsugo asin minarequire sa sa barangay mga business asin commercial establishments na nagyaon sa siyudad ng Iriga na mag-installer, magbantinir asin mag-monitor nin closed circuit television system asin ang pagpataw nin penalidad sa sistema na malapas igdi. Kay banan ang pagnog sa ordinansa na minaregulate sa paggamit kan mga inaba ng mga modified mufflers, exhaust pipes asin iba pang mga kabaying na ginagamit sa mga motorsiklo, partikularmente asin sa mga alunodan pampubliko na nagiging kausa para man ang mga ini mag-create nin labi-labing ribok urog na sa alanganon na oras sa siyudad ng Iriga. Kay banan man ang pagdangog sa proposed ordinance na minadeklarar sa Pebrero 10 kada taon bilang Farmers Day sa siyudad ng Iriga asin ang pag-aprobar man pagripaso kan annual budget kan mga barangay kan Lanon Stasyon, San Isidro, Santa Teresita, San Roque, Sagrada, San Vicente Norte gabo sa siyudad ng Iriga. Kay banan ni Kagawad Danreb Nakari Abunite sa nasabi ng apat na gayong pinaggibong committee hearing iyon ang mga members na sinda Kagawad Meldan Robles Morallo Asansa, Kagawad Nikki Katimbang Lagrimas, Kagawad Jeff Tido, Kagawad Ulranco Boboy Manufacturing Guevara, Kagawad Antonio Serrano, asin yaon man ang hepe kan LTO, partikularmente sa siyudad ng Iriga na si Noel Barbacena, si Dr. Arturo Mbuyong, asin iba pang mga ipinapod sa nasabi ng mga committee hearing. Si Kagawad Danreb Nakari Abunite kaya answer sa mga kagawad o miyembros kan sanggunang palunsod na dakulan kapot ng mga komitiba sa nasabi ng konseho. DWEB-FM Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Yan tabi yun ang mga bareta halidig sa DWB Kamsur. Ini ansarit sa na si Beno Decena. Good morning. Ini
Kakampi Network News. Thank you, Benny. Mga bareta hali dyan sa Rinconada area. Alas 6:12 ng oras yata ngunyan. Isunod na mga bareta hali naman sa partido. Sabay kan KM Kakampi Partido. Kaya ba naman si Frank Sotero. Frank! Partido! Report kay kadigdi sa partido area. Halos pabustan backlog sa Land Transportation Office o LTO Bicol, partikular na duman sa mga pagprinta din mga plastic ID cards kan mga driver's license asin maging pag-release kan mga registration plates kan mga bihikulo. Ilang bagay na pinagtukunan doon ni Mr. Glenn Mancera, pabayo kan Regional Enforcement Units Bicol. Sigon kay Mancera, zero backlogs naman sila sa pag-release kan mga plaka sa mga auto, hulita halos automatic naman nindang na-release sa mga car dealers at mga registro asin mga plaka sa oras na mga ini at isinumitar sa sending opisina. Alagad inako kaniya na nagkakaigwana sa nasindaring problema sa pag-release kan mga plaka sa motorsiklo. Napagraman kaya na subuot may mga dealer kan motorsiklo na ay pinagre-release ang mga plaka sa senda mga customer, lalo na kung dahil pabayad na mga unit o igwapanin mga boroso. O yan ang parte kan payag ni Mr. Glenn Mancera. So far sir, sa Bicol po, bawas na po kita. Halos na ubos po ang pakalpak. So naman makakusina. Sufficient naman po ang karta. Kaya dire-diretso lang po ang yung pag-print. Pag nag-down naman ng mga tao, nag-claim po kasi ng card. Regarding po sa mga plates, sa sasakyan, ang motor vehicle, yung mga 4 wheels po, zero backlog po dyan ang wheels. Kasi gabos po na plates na na-produce, yan na po sa mga dealer. Yan po sa mga motorcycle, kadaklan po kaya yan naman sa mga dealer. Ang problema lang po, alay ng nasa dealer, dahil manalit na sa mga buyer. Ano po? Yan, traslanta sa katakod pa baga barata sa LTO Paman Giraray, maugmama na kinumperbahar ni Mr. Glenn Mancera at pamayo kan Regional Enforcement Unit na madudugangan naman ansa na opisina digdi sa probinsya kan Camarines Sur sa pagikan pagbukas din panibago opisina kini sa saro sa mga banwaan, partikular na dyan sa Rinconada area. Sigun kay Mancera, nakalusot asin aprobado na subot kaya sa Kamara ang propostong lay na pinagsunada sin pinagpadrinuhan ni the Congressman Migs Villaforte, Congressman Elry Villaforte, na nakikreat din sa rupang opisina kan LTO, partikular na dyan sa banwaan kan Nabo Camarines Sur. Nagtutubod sa Mancera, kadagos ining marirealisar hulita suportado ban subot kan Kamara anasambitan ng lakdang liwat uyan si Glenn Mancera. Ito po sa Sir Frank, halos kasabay dito kang pag-treatment ng LTO Pili, nasa Senate naman po, it was sponsored by Congressman Luis Villaverde and Congressman El Rey, apat po sila duman na nag-sponsor. Si Kong Ribata, and yung saro po si dating nominee po kang Bicol Saro, si Lilet na po na Congressman nagtupaw sa liga. So, parte ng mga pahayag ni Mr. Glenn Mancera kan LTO Bicol. Mientras tanto, sa Bagabarata pa sa lado lokal, Bagabarata gikan sa pag-iriba round sa patrol reporters. Sa iba pa Bagabarata sa lado lokal, Paman Giraray tabi baga Kakambiya. Dayman pig ako, alaga dayman pig ni Gran, kansarong 45 anyos na akusado ang panlulukos na ginibong krimen duman sa Banwan kan Sangay Camarines Sur. Detalles kan Barata ni Loriana. Manpig ako, alaga da manpig ni Garan, kan sarong 45 anyos na padre di pamilya, ang south sa sayanin pandulugos, kan saya man sanang sa diring aking minor de edad sa Banwaan ng Sangay Camarines Sur. Ini naging pahayag sa kakampi sa entrevista kay Police Major Michael Albanya, ang OIC Chief of Police ng PNP sa Banwaan ng Sangay Camarines Sur, basado subot sa ginibunindang investigasyon sa suspitsado na si alias Vika durante kan maramalan ninda ini kan nakaaging aldaw. Sinabi subot kani na dais siya nag-aaram kan mga pangyayari nin hulita posible subot na murat-murat siya. Asin day niya man subot aram kung ano na ang mga nangyayari sa sayang kapalibutan. Sigun pa sa opisyal, mismo man ang agumkan na sinambit ng suspitsado ang nagsampa ng kaso matapos na magsumbong ang minor de edad na biktima sa sayang ina. Basado pa man digdi matapos na masampahan ng kaso ang
sinambit ng suspitsado, pinagbayaan na nasubot inikan mag-irna sinya na duman sa ibang probinsya. Alagad ang akusado, anday naman naghali sa saindang residensya sa barangay Minadong Hall. Iyan huli taaram naman subot kaya na pinagsampan siya ng kaso. Asin pinagalat na sa naman ang pagluwas kan sinambit ng mandamiento de arresto asin at tubangon ang sinambit ng kaso kung kaya mayo naman suboting resistance ang sinambit ng suspitsado kan ini ang ramalan kan mga autoridad. Duwang bilang ng statutory rape ang ipigya pataw kan husgado sa pagikan sala ni Judge Randy Carlo Aquino Bugot kan RTC Branch 30 sa Banuan ni San Jose Camarines Sur asin mayo ni piyansang pigrekomendar ang husgado para man sa iyang temporaryong libertad. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Nilo Riana Marinaga. Yan, trustan tapat na beneficiaryo kan 4Ps, top-notchers daw sa board exam sigon sa DSWD Bicol. Detalles, Rene Aureliosa. You can 4Ps kaya pantawid na Pilipino program, top-notchers sa board exam sigon sa DSWD Bicol. Pinakulukan na Department of Social Welfare and Development of DSWD Bicol ang pamamayag pagkangapat na beneficiaryo ka na pantawid na pamilyang Pilipino program of 4Ps katatapos lang na March 2024 license for examination for professional teachers o LPT. Dikan sa kabilugan na numero na 130,740 elementary and secondary levels panagtuanin na nasabitan ng examinasyon. 20,890 na kapasahan sa elementary level, mentas sa 50 bill, 539 man sa secondary level. Kaya ba nandigdi ang apat na Bicolano na kakuha ng alangkaw na marka sa sanambit ng examinasyon. Kinabibilangan ini ni Maylina Istabaya Buntil, hikikan sa barangay Santa Cruz sa Jose Panganiban, Camarines Norte, na nakakuha na panganom na spot sa elementary level na may average na 91.40%. Pare yung nakawikaw man ay Zaira Belcher sa Palimaw, ikan man sa barangay Sula Bensons, Camarines Norte, ang pangwalong spot sa elementary level na may average na 91%. Tering man sa parehong pwesto si Pamela May Salome Orolfo, nagikan sa barangay Ginakutan na Labo, Camarines Norte, na nakakuha man kan pangwalong spot sa secondary level na may average na 91.20%. Nantas pa nakakuha man si Joshua Dictoso Biliran, ikan sa poblasyon man down Masbate, ana ikasampulong nga peso sa secondary level na may impresibong passing rate na 90.80%. Mainit man ang pagbati ka DSWD Bicol sa mga may higos asin determinadong beneficiaryo ka na 4Ps na nakakuha ka na sinambit ng onra. Nantastando, nakatalaan na istagibuan face-to-face oath-taking ceremony kan mga nakapasar sa March 2024 license for examination for teachers sa Bicol sa maabot na aldaw ni Domingo, Hunyo 23 sa Albay, Astrodong, duman sa Legazpi City, Albay. Para sa Kakampi Network News, Rene Aureliosa. Yan ang mga baratang tinaripon tabi Kakamping John, gigandigdi sa Partido Area. Para sa Kakampi Network News, ako po si Frank Sotero. Alas 6:20 ng pagkaka, upuyo na ang mga baratang tinipon man kan BBS FM sa Naga City. E balang naman si Jonel Cuba. Jonel! BBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi Kakamping John, uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Ipaglalaban ko ang paboritong kanta ngunyada ni Kunsyal Gil Abunal. Huli ta isinabi kanina, ipaglalaban niya na madagos liwat ang investigasyon kan Oversight Committee. Dawa naman ngani mayo pa sa konsiyo si Kunsyal Gil Abunal gumis kan nakalis na sesyon regular kan nagtalikod na aldaw kan Miyerkules sa sanggunian paglunsod. Pigburutuan na kan mga kunsyalis ang pagpapapundukan investigasyon kan Oversight Committee na pigmukna kan konsiyo kan siyudad Canaga sa paagiman ni Kunsyal Gil Abunal.
nauri kaya sa sisyon na anasambit na nga konsyal ni nulita nag-atender pa sa sarong pagdangog sa korte asin da inaabutan ang burutuhan kan konseyo sa iyang ginibong resolusyon. Duang bisis na kuta nang nakapag-imbestigar ana nasambit ng oversight committee kan siyudad kan Naga na kung saan igwan ni nahiling na mga departamento sa laog kan siyudad ana nagkakaigwa subuot kan pinagaapod na pag-sumitir kanda mga papilis na mayo nin mga perma asin mga papilis na pinagsumitir na uri na alagad pinagaako pa kanda accounting office kanda siyudad Naga na kung saan involved ang procurement kanda Naga City Government alagad sigun ki Konsyal Gel Abunal masuk nadman giraray siya nin motion sa masunod na sesyon regular sa masunod na simana para da imadagos ang pagpapapundo kan investigasyon kan oversight committee sa mga aligasyon kan lokal na gobyerno kan Naga ninuli tabako man subuot pariyo ang proseso asin sakop kan pag-uurulay kan Naga City People's Council asin man kan resolve sa saindang pinagigibong investigasyon sa laog mismo kan oversight committee kan sanggunian panglunsod kan Naga. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, si Konsyal Gypsum Felix asin ang sektor kan mga jóvenes sa laog kan siyudad Naga dismayado sa pagpauntok kan investigasyon kan oversight committee. Sa entrevista ki Konsyal Gypsum Felix pinagapahayag kaniya na nagpaabot na nin pagkadismaya ana konsyal sa nangyaring pagpapapundukan na pigigibong investigasyon kan oversight committee sa laog kan sangguniang panglunsod Naga sigun ki Konsyal Felix an sa iyang buto representante kan bilog na sektor kan mga jóvenes sa laog kan siyudad kapariyo niya nagpaabot manin pagkadismaya ang bilog na sektor kan jóvenes sa laog kan siyudad Naga dagdag pa kan konsyal ang pagpapundukan investigasyon kan oversight committee garo nagpapailing na tanggalan nin diretso ang mga naginyo na maarama na ang kasimbagan sa mga issue kan siyudad na bako sa naman simpleng issue nakataya subuot ang tiwala kan banwaan orog nata ang mga involto sa mga akusasyon iyo ang mga pag-iriba niyang mga opisyal sa laog mismo kan gobyerno kan siyudad Naga kaaputan pa kan konsyal kung taano tapig pauntok ang investigasyon kung sain mas nagrararom na ang sindang pag-imbestigar sigun sa mga nakakaulay kanina na mga sektor naghahapot man sa iya na kung sain pasiring talaga sa totoo na may pigpuproteran daw anda subuot anda mga pag-iriba niya asin kunda imanda ang lokal na gobyerno kan siyudad Naga sa pagpapauntok kan sinambit ng investigasyon. Pegtawan doon kan konsyal na obheto kan investigasyon iyo na buhayon ang kasilagan asin tiwala kan mga tao sa lado kan gobyerno sa pagtauning kasimbagan sa mga aligasyon na iyo ang trabaho kan konseyo asin man kan chief executive kan Naga sa paagi kuta na ni Mayor Nelson Ligacion. Ta iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal sarong barangay sa Kanakman sarong taon ng mayong tubig. Boyet Paderes sa detalye. Tubig ini pagirari ang padagos na pigpo problema kan mga residente sa Kanakman, Camarines Sur, partikular na sa coastal barangay Ikil narayo sa lokasyon kaya masakit na abuton kan bulos kan tubig asin bugta kaning water lines. Sa reklamo ka nagkakapean residente sa sarong taon na sindang mayong maayos sa supply ng tubig. Ini sa inyo na subot ay pinaabot sa barangay official alagad mayong aksyon na ginipo ang mga kung kaya nagdirekta sila sa MNWD alagad arugan barangay nga mayo man pinagigibong aksyon na sinabit ng opisina. Mientras tanto sinabi ba ni Chapi de la Cruz, spokesperson kan MNWD na igwang-duwang pumping station ang banwaan kung kaya saro lang ang barangay ikinadai na abot kan tubig. Nag-indik naman subot na ng tubig, alagad huli sa sobrang rayo, masakit abuto ng tubig ang sinambit ng barangay. Para sa BBS News, Boyet Pareres.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Bicol Region na mayong operasyon kan na Pugo segun kay PNP Regional Director Brigadier General Andrew Dizon o kaisminda sa detalye. Kumpirmar ni Regional Director Police Brigadier General Andrew Dizon na mayo nin operasyon nin Pugo digdi sa Bicol Region. Ini matapos na magabutwa subot an issue kan na Pugo, nagpaimbestigar na siya asin na pinalakaw niya ang mga intelligence operative. Tangani subot na hanapon kung igban ni operasyon in Pugo digdi sa Bicol Region, alagad sa resulta mayo subot. Ng Diyos po, sir, wala po tayong namomonitor dito sa buong Bicol Region po. Partiyan kan halipot na pahayag ni Dizon sa pakikipaghampangan sa mga taga-media. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kampi Network News. Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, National Meat Inspection Service Namis Bicol pinakusog ang local meat inspection system sa Kabikulan. Darrell Banya sa detalye. Pinakusog ka National Meat Inspection Service dito sa Bicol ang local meat inspection system sa riyon. Sigon ki NMIS Bicol Director Dr. Alex Templo Nuevo. Higutan sa indang ginigibong koordinasyon sa mga lokal na gobyerno, katakod sa meat inspection as in post-production flow, kan livestock as in meat o an karne. Pinawandiyo ni Templo Nuevo na mantinidong nangingenot ang Bicol Region sa pagpautob kan local meat inspection system sa bilog na nasyon. Mabali ang syudad ni Naga as in Legazpi sa pagtaon ng tultol na sistema sa meat inspection digdi sa nasyon. Mientras tanto, padagos ang pagtaon ng technical assistance kana sinabit ng opisina sa mga LGUs ang mga kadagdagan ng slaughterhouses sa riyon. Sinabi ni Dr. Templo Nuevo na igwang AA slaughterhouse din sa riyon ang nakatanaan magtapos ang pagpagibong niya na taon. Sa balidigdi, ang kantidad 44 milyones pesos sa buhi sa Camarines Sur, 44 milyon pesos man sa Verac Catanduanes, siring man ang 50 milyon pesos sa Tabaco Albay. Mantang natapos naman ang pagpagibukan pasilidad sa Banwaan in Ragay asin buhi digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pigkumpirmar ni Ruel Oliver igwanin na malware attack na nangyari sa sistema kan siyudad kan Naga. Sa entrevista kay Ruel Oliver, pamayukan Information and Technology Office kan lokal na gobyerno kan siyudad Naga, pigsabi kani na igwanin apat na aldaw na malware attack na nangyari sa sistema kan siyudad kan Enero 2024 kung sa ina balak na pauntukon ang operasyon kan na lokal na gobyerno na peritan subod sindang untukon ang operasyon kan sistema tanganing limitaran ang mga epekto kani. Ninhuli man kan insidente nagsagibo tulos ninda maiwasan na pag-inspeksyon sa sistema kan na syudad para man maaraman asin malimitaran ang epekto kan na atake sa sistema. Piglinaw ni Ray Oliver na 6.7 milyones pesos na ang ginastos kan lokal na gobyerno para man ayuson ang mga apektado sa sistema kan syudad. Ang 50 milyones pesos na inot na ipinagpahayag sa bareta na ginamit kan syudad sa nangyaring atake sa sistema para daini sa GIS o ang pinag-aapod na Geographic Information System, sarong sistema na makakatabang sa parte mismo na daralagan kan gobyerno na maaraman ang importanteng mga lugar sa laog kan syudad para man pag-analisar asin pagiling sa kaligtasan kan mga namamanuan. Dahil subot tulos ipinaga sa publiko ini ninhuli man kan mandato kan Department of Information Communication Technology o DICT. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga raraot na mga traffic lights sa laog kan Naga, daipa mariribayan, pundo hinahanapan pangunyan kan lokal na kanda lokal na gobyerno kan siyudad Naga. Sa kada rush hour kaya sa laog Naga, haros dain na nagiiro ang bulos kan mga bikulo ni nuliman kanda
sobra ang mga behikulo sa mga intersection kan siyudad Canaga, kausa kan kawaran in mga traffic lights, asin personay kan Public Safety Office o PSO. Iyan na tanganing magtaunin na asistensya sa mga behikulo. Pinagpahayag ni Rene Gumba ang pamayukan PSO, aminado sindangunya na kinakaipuan na maray ang traffic lights sa laog kan siyudad Canaga. Dawa nagtaon na sindanin disenyo asin nakiulay na mapadali ang proseso alagad. Hanapan pa ninin pundo sa maabot sa 40 milyones pesos na dapat iyo ang gibuhon na pambakal kan mga traffic lights sa laog kan na siyudad Canaga. Nangako kaidto asin nagparapahayag si Mayor Nelson Ligacion na mabakal na ito pala maayo pa manin pundo na nakukuha ang lokal na gobyerno Canaga. Sangunyan ginigibuanin solusyon kan PSO iyo ana magdesignar nin mga tauhan na nagaabot alas 10 nin pagkabanggi para maasigurar ang kaligtasan kan mga taga-Naga sa lado kan bulos kan trapiko. Yang tabi kakamping Juna ang mga barata. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa kakampi mo, Network News, Jonel Cuba, Basta Barata, sigurado. BBS, Basta Barata, sigurado. Network News. Kakampi Network News. Thank you, BBS, sa mga kakamping radyo sa sayo mga bareta. Oras ko niya mga tugang 6:33. At siya, babalik kami sa mga ultimong bareta. Diyan lang kamo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumbalas, lapas, kakampi mo. Ang Bishop Canbirak ni Father Luisito Audal Oxiano. Kasabay kan sa iyong kumpleanyo ngunyan na Hunyo 21. Katakod kan Episcopal Adoration. Nag-abiso ang lokal na gobyerno ka Sulganaga na makakaigwan nin pagbabago sa bulos kan na trapiko sa parte kan Balatas Road sagod sa kanto kan Matiway Bridge pun alas 8 sulong alas 9 nin pagaga asin alas 11 sagod alas 12 at yan na pagkaunto. Ngunyan luway-luway na nakukumpirmar ang pagkandidatong alkalde ni Leni Robredo sa Sulganaga pagamot kang eleksyon. Posibleng mayo man lugon ini makalaban sa posisyon matapos na ang incumbent mayor na si Nelson Ligacion dagos na nagpahunod asin tinuwadana ang mga nagsuporta sa iya para siya maging alkalde kan Naga sagud sa ikalawang termino. Matandaan sa resulta kan kinumisyon na survey, si Robredo nagluwas na iyon ang inginutan na nakakuha ng 47.70% kung saan si Ligacion nag-ikadua na may 27.30%. Mientras tanto sa kaparehong survey, nag-ikatulo si Gabi Bordado asin ika-apat si Tato Mendoza mantang ang sarupang personalidad nasa others. Kung maluwas na si Robredo mayong kalaban, posibleng arlaban yaon sa vice-alkalde asin mga konsyal. Sa kaparehong survey, naguluwas na si incumbent Vice Mayor Denny Diasis anang inginutan asin nag-iikalawa si Tato Mendoza. Sa partiba ni Tato Mendoza na pirambis na nagkandidato bilang alkalde kan Naga sa nakalis na mga eleksyon, sigun sa impormasyon ka mga dayupot sa iya, di sinido mangrare sumot ining kumandidato hulit na iyon na sana ang kaugmahan. Alagad ba yung plano na magsabat kay Robredo sa pagka-mayor kaya may posibilidad na vice-alkalde ang kandidatuhan sa mga abot na eleksyon. Sa kunyan, bayo pang malinaw kung isay ang maging running mate ni Robredo asin mga konsyal na makumpleto kan sayang linyada sa Naga. Malakaugma Festival ang dadarahon ni Governor Luigi Villaferte sing Congressman Elry Villaferte sa Nuwang Banwaan sa probinsya kan Camarines Sur para pamati ang hottest festival in the world. Sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur, pigtalaan sa maabot na Hunyo 25. Ang sarong konserto na tatampukan ninda Juan Carlos asin Juan and Kyle para ipamati ang festival sa enterong kinaban. Nagibuon alas 7 ng pagkabanggi sa Rancho del Pilar sa Barangay del Pilar, San Fernando, Camarines Sur. Mientras tanto, sa maabot na pizza 23 kang bulan na presente
Inimbita naman ni Congressman Elry Villaferte na magdalan sa sarupang konserto na tampok ang Cup of Joe Band. Nagibun man sa North Central School dyan sa Banwaan kan Sipukot, Camarines Sur. Sa sinambit ng mga konserto sa Banwaan kan San Fernando asin man sa Banwaan kan Sipukot, Camarines Sur, maoran ni mga papremyo sa paginin mga raffle sa mga madalan sa sinambit ng mga pigtalaan na venue. Ultimong bareta niya tungkol sa lado lokal. Dahil nagalaom ang Liberal Party na kukuunon si dating Vice Presidente Leni Robredo kang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maging DepEd Secretary karibay ka nag-reside na si Vice President Sara Duterte. Inantinawan doon ni Congressman Ed Salagman kang albay na iyo nagtitindog na presidente kan Liberal Party. Sigun kilagman, kunigwaman offer na siring na cabinet position yaon na ini sa desisyon kada Vice President o dating Vice Presidente kang Pilipinas. Matandaan si Lagman sa entrevista kasugba naman sa Metro Manila, nagkumpirmar na si Robredo makandidato bilang alkalde kan Ciudad Ganaga basado sa huri nindang pag-urulay asin masuporta sa mga kandidatong senador sa kampanya kan Liberal Party. Balita sa luwas kan Pilipinas na. Nangapunan ang mga mayor na shipping group sa Kinaban na dapat magiro na ang mga nasyon para pugulan ang pag-atake ng mga Houthi rebels sa Red Sea. Kasunod kang pagpapalubog ng mga Houthis kang cargo ship na kinagalan kang tulong seafarers. Sigun sa nakapin ng shipping associations, kabali na ang International Chamber of Shipping as in World Shipping Council. Intero na nakakadisgalar na may nagagadan na mga seafarers sa ginigibo na nagigibo sa namang kasadang trabaho huli kan sinambit ng pang-atake. Importante ang mga maimpluwensya mga nasyon na magbantay sa mga lugar kung sa'y nag-atake ang sinambit na mga rebelde. Sa Baretang Sports, pinuna na matinding ensayo kang Gilas Pilipinas para handaan ang FIBA Olympic Qualifying Tournament na masikan sa masunod na bulan sa Riga, Latvia. Excited na si Gilas Pilipinas head coach Tim Con. Nalibat na makaibanan ang sa mga kabuuan sa training camp sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna. Nakataraan magsalang sa tune-up game ang Gilas kontra sa Taiwan Mustangs na sigun sa pahayag kan Samahan Basketball ng Pilipinas. Kakampi Network News. Network News. Mga tugang, yan po mga balita sinunang tabayanan sa Kakampi Network News kunyang po Biyernes, June 21, 2024 na mga balita na tabayanan sa mga Kakamping Radyo as sinakaiban niya ito sa paghahatod ng mga balita. Sa DWEB-FM Kamsur, sa Ringgonada, sa tuwing nakaibanan naman si Bera Decena. Sa Kiyom Kakampi sa partido, si Marger Frank Sotero, asin sa BBS-FM sa Naga City, si Junel Cuba. Sa pagkarang kabilog na puwersa, kang Kakampi Network News, alis sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City, kaibanan ko sa laro teknikal si Iban Bulawan. Kita po mabalik sa Lunes na Sabado, yaong kita sa BBS-FM sa mga programa, nabalik pa ang programa Promado Serbisyong Kaferte. Ako si Jun Bernas, thank you, mamalas ka sa pagkantabay, happy weekend! Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. PBS.